Okay guys, kung gusto niyo naman mag-print ng mga raming values, so ang gagawin natin is ipi-print natin or ipe-paste natin. Kaso paano kung kailangan natin ng 1,000,000 na print? So hindi siya efficient. Okay, kasi magpi-print ka ba niya ng ganyang karami? So hindi. So ano yung maganda nating gawin? So, dyan na guys, papasok yung for loop. Ang for loop is ginagamit para i-loop or paulit-ulit na gawin yung isang bagay hanggat namimit natin yung condition. Okay? So bago natin matutunan yung for loop, kailangan muna nating matutunan yung range. So, i-print muna natin yung range, okay? Ang range is isa siyang function na pwede tayong maglagay ng number sa loob. So, kung piprint natin or maglalagay tayong 10 dito sa range na to, tapos ipiprint natin, okay, so pagka-nira natin, meron siyang value na 0 and 10. So, ang value niya is ranging from 0 and 10. Okay, so kung gagawin natin yung list is magre-return siya ng range from 0 to 9. Ibig sabihin ng 10 is yan yung end. Hindi yan kasali. From 0 to 9 lang siya. So, kung magfa-for loop na tayo, ang syntax para sa kanya is for, then yung value or variable name, okay, in, tapos yung range na kung ilan yung gusto mong paulit-ulit. Okay? So, ang ibig sabihin yan, so, ang range na to is meron siyang list na 0 to 9. Okay? So, ang unang value ng range is 0. Ilalagay niya dito sa value na var. Kaya kung ipiprint natin yung value na var, okay, ang mapiprint dyan is 0 to 9. Okay, run natin. So, kung makikita nyo, 0, 1, 2, 3. Okay, so meron, ulitin natin, ang range is meron siyang list from 0 to 9. So, kada isa, yan, nilalagay niya dun sa value na var. Okay, so ang commonly na value dyan is val, o kaya naman index. So, yun. Depende sa context ng program nyo. Pero saan kasi val kasi ang ginagamit. So, i-run ulit natin. So, same lang siya. 0 hanggang 9. Kung gagawin natin yan, 15. So, 0 hanggang 14. So, yun siya. So, kung meron na tayong range na 15, okay, so pwede na nating ilagay yung name natin. So, ayun siya. Nagpiprint siya ng Juan de la Cruz. Okay, next naman, itong word naman na to or keyword na to is wala siyang gagawin. Okay? Kapag kasi nagganyan ka lang, nag-for loop ka lang, tas wala kang laman sa baba, tas niran mo, magkaka-error ka. Kailangan niya kasi ng laman. So, kung wala siyang gagawin, basta gusto mo lang i-prepare yung for loop mo, so pwede kang gumamit na pass. Okay, so pagka niran natin, wala siyang gagawin. Nakita niya naman, Juan de la Cruz, yung print niya, tas wala siyang ginawa dito. Okay? So, kung ang print in na function is nag-exist or built-in na sa Python, pwede naman tayong gumawa ng sarili natin na function. So, para gumawa ng sarili nating function, meron tayo ditong keyword na def, okay? Tapos, yung name ng function natin, so, ang rules yan is malaking letra, okay? So, sabihin natin na add another one. So, kung sa Python merong print, so ang susunod is yung pangalan ng function nyo. Sabihin natin, get my dog name. Okay? So, open close parenthesis, tapos, colon. Susunod, kung gusto nyo lang i-prepare, so parang katulad sa for loop, pwede nating ilagay yung pass. So, kung iraran natin, wala siyang ilalabas kasi so, kung iraran natin, wala siyang ilalabas kasi hindi pa natin tinatawag. Okay? So, paano natin tatawagin yan? So, ang rules dito is i-define nyo muna yung function sa taas tapos tawagin nyo siya sa baba. So, dahil ang pangalan ng function natin is get my dog name, so tawagin natin get my dog name. Okay? Then, change natin tong laman na to to print. Or sabihin tan get my dog name, dapat print yan eh. Okay? So, sabihin natin doggy. Okay?
So, kung iraran natin yan, matatawag siya. Okay, so ang execution niyan is iraran niya to. Okay, tapos babasahin niya to. Okay, meron siya nakadeclare. Then pupunta siya dito. Okay, asan yung function na to? I-call niya. Pupunta siya dito sa session na to, tapos ipiprint niya. Lalabas siya. Pagka na-print niya, wala nang susunod na code, lalabas siya. Then sunod siya sa baba. So ganun yung execution ng file. So guys, hindi ko pala nasabi sa inyo na ito palang function is meron din tong tinatawag na indentation. Ang indentation uli yung sakop niya. So kunwari meron tayo diyang mga code na nilagay. Yan. So itong mga code na nilagay natin, ibig sabihin niya sakop nitong function nito. Okay, so ganun din sa for loop. So kunwari meron kang nilagay na ganyan, sakop din yung itong mga code na to, sakop niya ng for loop. Okay, yun yung indentation. Okay guys, so paano naman kung magpiprint kayo or magtatawag kayo ng function kaso gusto nyo na instead na nakafix tong value ng yung dog na yan, yung name ng dog is mag-i-input kayo or pwede nyo iset yan. So, meron tayong tinatawag na parameters and arguments. Okay, dito sa function na to, pwede tayo maglagay ng variables. Tapos yung variables na yun, yun yung mismo nating ipiprint. Okay, so kunwari sabihin natin dog name. Okay, then gagamit tayo ng f-string. Okay, so sabihin natin my dog name is, and then piprint lang natin yung dog name. Okay, so paano natin to tayo maglalagay ng value dito. So kunwari yan sa pagtawag ng function, okay, so dito nyo lalagay yung pangalan ng dog name. So sabihin natin doggy, ayan, o kaya brownie. Yan, para maiba naman. So kapag kanira natin shift F10, so makikita nyo my dog name is brownie. Okay, so delete lang natin to. So pwede rin multiple. So kunwari number, sabihin nating age. Okay, so maglalagay ka din dito ng age. Okay, so anong age niya? So syempre number, sabihin nating 15. Okay, tapos magdagdag tayo dito ng age. His age is age. So kung piprint natin yan, so my dog name is brownie, his age is 15. So yun siya. So guys, kung i-access niyo yung each value ng list gamit yung for loop, so ganito yung gagawin nyo. So for, tapos yung mismong variable in, tapos yung pangalan ng list. So kung piprint nyo yung val, ang lalabas niyan is isa-isa. So ang unang ilalabas niyan is 28, lalagay niya sa print na val. So kung piprint natin yung val, so piprint niya isa-isa, 28, 34 and so on. So eto siya. So guys, kung gusto niyo naman na meron kayong i-note dun sa specific na program nyo, so pwede tayong gumamit ng tinatawag na comment. So meron dyang single line comment saka multi-line comment. Ang single line comment is ganito lang siya. So paisa-isa lang siya. So yung comment hindi yan part ng code at hindi yan na-execute. Okay, so ang ma-execute lang itong mga print na to and other na tinuro ko. Pero yung mga comment is dinidisregard ng system. Pang ano lang siya, pang mga note kung medyo complex yung ginawang program, para saan to, para pagka bumalik ka dito, okay, so ganito pala ginagawa ng program, okay, ito palang variable na to, pumunta sa ganito, sa ganyan, ginagawa nito, ganyan. So ganun yung comment. So kapag ipiprint natin to, ayan, so 1, 2, 3 dapat lalabas kasi dinidisregard tong single line comment na to saka itong multi line comment na to. So ayun siya, 1, 2, 3.